1001 Solve Problems in Engineering Mathematics, Day 1, numbers 31 to 40. So this is about scientific notation and conversion. So more on conversion, just one number for scientific notation. Okay, so let's answer number 1. Number 31. If a foot has 12 inches, then how many hands are there in 1 foot? Okay, so ano ba yung conversion na gagamitin natin dito? So ang sabi, foot has 12 inches. So 1 foot, that is equal to 12 inches. And then another conversion is we want to convert how many hands are there in 1 foot. So 1 foot equals blank hands. Okay, so gagamitin pa natin isang conversion ay 1 hand, that is equal to 4 inches. Okay, so 1 foot is 12 inches and 1 hand is equal to 4 inches. We want to convert foot to hands. So therefore, we will use this first na conversion. Ang 1 foot daw ay equal sa 12 inches. So 12 inches, i-convert natin ngayon sa 12 inches, 1 foot, yun na yung 12 inches. So, i-convert naman natin itong 12 inches papunta dito sa hands. Okay, so multiply lang natin sa conversion. Ang conversion natin ng hand to inches is 1 hand equals 4 inches. So, ika-cancel natin yung inches. So, dapat nasa baba ang inches. Nasa taas naman yung hand. Okay, so 1 hand is equal to 4 inches. So, we can cancel out the inches. So, ano yung natira ay 12 divided by 4. So, that is 3. So, kopyahin lang natin to. So, therefore, we have 1 foot is equal to 3 hands. The correct answer is letter A. Okay. So, next number 32. How many feet difference is 1 nautical mile to 1 statute mile? So, kailangan lang kabisado natin kung yung conversion ng nautical at statute miles sa feet. Okay? So, mas malaki dito yung nautical mile. Ang nautical mile, 1 nautical mile, NM na lang. So, 1 nautical mile, that is equal to 6,080 feet. So, kailangan kabisado nyo yan. And then 1 statute mile, so SM, yan, statute mile, so that is equal to 5,280 feet. So, ang tinatanong, how many feet difference? So, feet difference, so just subtract lang natin, 6,080 minus 5,280, so 0, 0, 60 minus 52, that is 8. So, therefore, the correct answer is 800 feet, which is letter D. Okay, so next number 33. In a hydrographic survey, a certain point below the surface of the water measures 12 fathoms. It is equivalent to a depth of how many feet? So, i-convert lang natin yung fathoms sa feet. So, 12 fathoms daw, i-convert lang natin sa how many feet yung 12 fathoms. So ano ba yung conversion natin dito? So ang conversion natin, 1 fathom is equal to 6 feet. So therefore, convert lang natin. So 12 fathoms, multiply lang natin sa ating conversion na fathom sa ilalim. So 1 fathom equal daw siya sa 6 feet. So cancel out fathoms. So just multiply 12 times 6, that is equal to 72 feet. So therefore, the correct answer is letter A, 72 feet. Okay, so next number. The legendary ship Titanic that sank in 1912 was estimated to be at the sea bottom at a deep of 18 cables. How deep it is in feet? Okay, so yung 18 cables, i-convert lang natin sa feet. Okay, so 18 cables, i-convert lang natin yan sa feet. So ano ba ang conversion ng cables sa feet? So 1 cable equal yan sa 120 fathoms. Okay? And then 1 fathom naman, ayan, so nakasulat na pala dito sa isa.
1 fathom is equal to 6 feet. So convert lang natin yung 18 cables. So we have 18 cables. Multiply muna natin, convert muna natin sa fathom, tapos sa feet. Okay, so we have cable sa ilalim, 1 cable, and then fathoms dito sa taas. Nalimutan natin yung ano niya, 120 fathoms. So cancel na tong cable. Tapos i-multiply pa natin dito naman sa 1 fathom is equal to 6 feet. So sa ilalim naman yung fathom, 1 fathom is equal to 6 feet. So cancel out na yung fathom. So ano na yung natira? Just multiply na lang natin ito. 18 times 120 times 6. So gamitan nyo lang ng calculator yan. 18 times 120 times 6. So equal siya sa 12,960. Okay, so equal na ito sa 12,960, which is letter D. Okay, so next number, number 35. So how many square feet is 100 square meters? Okay, so conversion pa rin tayo. So kailangan alam natin yung pinaka-basic dito. So how many square feet? Square feet is to 100 square meters. So 100 square meters, i-convert daw natin sa square feet. So kailangan alam natin yung basic na conversion. So mag-start muna tayo sa 1 meter. Ang 1 meter, mas malaki yung meter sa feet. So 1 meter, that is equal to 3.281. 281 feet. Okay, so para makuha natin yung square meter to square feet, i-square lang natin ito parehas, both sides. Okay, so therefore 1 meter square, that is equal to, so multiply lang natin, ito yung calculator natin, 3.281, so square natin, so that is 10.76, 4961. So siguro, round up na natin ng 10.76. Parang nakita ko na yung sagot. Makikita nyo na dito, merong 10.76 dito. So ayan, so 10.76 na lang yung kuhanin natin. Okay, so round up na natin, 10.76 square feet. Ayan, feet square. So yun yung 1 meter. Eh ang kino-convert natin 100, so multiply lang natin by 100. So therefore 100 meter square, that is equal to, move lang natin ng 2 decimal places to. So we have 1076 feet square. The correct answer is letter D, 1076. Okay, so next number. A certain luxury ship cruises Cebu to Manila at 21 knots. If it will take 21 hours to reach Manila from Cebu, the distance traveled by the ship is nearly, okay, so yan yung mga choices natin. So ang knots nga pala, ang ibig sabihin ng knots ay nautical mile per hour. Okay, so nautical mile per hour ang ibig sabihin ng knots. Parehas lang din yon. Okay, so imbis na knots, nautical mile per hour ang ipapalit natin dito sa knots. So then use the formula for distance. Distance is equal to speed times time, or VT, pwede rin V, velocity times time. Okay, so substitute lang natin yung given. We have velocity is 21 knots. So yung 21 knots equal yan sa 21 nautical miles yon. So nautical miles per hour. Okay? So same yon ng knots. So tapos i-multiply natin sa time natin, ang time natin given ay 21 hours. Okay? So if it will take 21 hours to reach Manila, so yan times 21 hours. So therefore, makakancel na yung hours natin. So therefore, we have 21 times 21, that is equal to 441 nautical miles. O NM for nautical miles. So kung mapapansin nyo, wala sa choices. 441, may 441 dito, pero ang unit niya ay statute mile. So ibig sabihin, mali ito. Kailangan nautical mile. 441. Yung letter D naman natin, nabaligtad, 414. So mali din ito. So ang nasa dalawang choices na lang natin is statute mile and then 847.5 kilometers. Okay, so try muna nating i-convert sa
Etong 441 nautical mile, i-convert natin sa statute mile. So ano ba ang conversion natin? Ang conversion natin dito ay ang 1 nautical mile. So yan, 1 nautical mile equal siya sa 1.15. 1.15 statute mile. Okay, SM. So ayun yung conversion natin. Nautical mile to statute mile. So 1 nautical mile equals sa 1.15. Mas malaki yung nautical mile. So cancel na tong nautical mile. So tapos pag minultiply natin yan, 441 times 1.15, the answer is letter B. Naka-round off na yan, 507.15 statute mile. Letter B is the correct answer. Okay, so next number 37. Carry out the following multiplication and express your answer in cubic meter. So ito lang yung nag-iisa natin example sa scientific notation. So multiply lang natin, express your answer in cubic meter. So we have 8 centimeters times 5 millimeters times 2 meters. So kailangan convert lang natin lahat yan sa meter. Okay? So ano ba yung conversion? Centimeter to meter, centimeter, millimeter, tas meters. Kailangan nako-convert lahat sa meter. So kung kabisado niyo yung so we have pinakamaliit natin, 'di ba? Millimeter. Sumunod centimeter, decimeter, tapos meter. So hanggang meter na lang tayo, pwede na 'yan kasi tapos i-convert natin tong 8 centimeter, convert natin ng 8 centimeter tsaka itong 5 millimeter. So yung 8 centimeter, nasaan ba yung centimeter? Centimeter, nandito siya, papunta tayong meters. So papunta tayong meters, centimeter to meters. So ilan yung i-move natin? Centimeters to meters, 1, 2. Okay? So therefore, itong 8 centimeters, magiging siyang 0.08 meters. Kasi mas malaki yung meters. Mas malaki tong meters kaysa dito. Okay, so move tayo ng 2 decimal. Or pwede rin, para kung nalilito kayo dyan, so i-convert lang natin 8 centimeter, multiply natin sa conversion. Ang conversion natin, 1 meter is equal to 100 centimeters. So cancel out na yan, magiging 8 over 100, that is 0.08. Okay, and then next we have 5 millimeters. So 5 millimeters, i-convert natin. Millimeters, nandito siya, tapos meters. So tatlo yung pagitan, ibig sabihin nun 1,000. So we have 1,000 millimeters, we have 1 meter. So therefore, cancel millimeters. So we have 5 divided by 1,000. So that is equal to 0.005. Dalawang zero. So itong nasa meters na, parehos ang unit natin. So yung 2 meters na yung 2. So i-multiply na lang natin lahat yan. So therefore we have 0.08 times 0.005 times 2 meters. That is equal to, multiply muna natin ito. 8 times 5 that is 40. Times 2 we have 80. Tapos i-move natin, kung bilangin natin ang decimal places natin, we have 1, 2, 3, 4, 5. So nandito siya, 1, 2, 3, 4, 5. Dito mapapapunta ang decimal natin. So lagyan lang natin ng maraming zero sa harapan niyan. So 1, 2, 3, and then 8. Tanggalin na itong isang zero dito. Hindi na yan kasali dahil nandito yung decimal point. So 0.008. And ngayon, i-convert naman natin ito sa scientific notation. So i-move natin yung decimal point, i-move natin 1, 2, 3, 4. So 4 yung minove natin. So therefore equal siya sa 8 times 10 to the, minove natin papunta sa right. So 10 to the negative 4. So therefore the correct answer is letter D. 8 times 10 to the negative 4 ang product nitong tatlong quantity na ito. Okay, so next number. Which of the following is equivalent to 1 hectare? So ito, definition lang ito. Kailangan kabisado nyo lang ang conversion. Okay, so ito yung conversion natin. Ito, pakita ko yung conversion natin ng
Sa area, 1 hectare, ayan, equal na agad siya sa, nandito na agad yung answer natin. 1 hectare equal siya sa 100. 100 acres. So 100 acres, ito na agad yung answer. Eksakto na agad. So i-click ko dito, i-convert natin sa acres. Sa acres, ayun yung acres. So 1 hectare to acres is 2.47. Yung nasa choices natin, 2 acres lang. So mali itong letter B. Sa square meters naman, so click natin yung square meters. Parang walang ayun. May square meters dito, 10,000 dapat. 10,000, so yung letter C natin 1,000 lang, so kulang. So tapos we have 50,000 square feet. So we have square feet. Nasaan ang square feet? Ayun, square foot. So pag square foot naman is 107,639. Okay, so therefore ang correct answer dito is letter A. So kung ano lang ito, kailangan kabisado nyo ang conversion ng hectare to acres is 100. Sa acres naman, so kulang ito, may decimal dapat. And sa square meters, 10,000 dapat. Okay, so next number, number 39. Number 39, so definition lang ulit ito. 10 square statute miles is equivalent to blank section. Ang conversion natin dito is 1 statute mile. 1 statute mile equal yan sa 1 section. 1:1 lang yon. So statute mile and then section. Parehas lang siyang 1. So therefore, ang 10 square, may square pala ito, 10 square. Ayan, square, statute mile equal siya sa 1 section. So therefore, ang 10 square statute mile is equal to 10 sections, letter C. Okay, so last number for this video, the land area of the province of Cebu. So medyo malabo yung screenshot natin. Yan, Cebu siguro ito. Malabo mismo dun sa reviewer na nakuha ko. Is 5,088.39 square kilometer. This is equivalent to, ayan, so solve natin lahat ito. Hectares, square miles, acres, 2 acres. So, alam natin ang conversion ng ang 1 mile equal ang 1 mile sa 1.609 kilometer. Ito yung pinaka-basic. So, i-try muna natin i-convert sa kilometer kasi given natin square kilometers tapos meron din tayo ditong miles. So, convert muna natin sa miles kung eksakto to. Pag hindi eksakto, i-convert naman natin sa acres tapos hectares. Okay, so ito yung conversion. 1 mile is 1.609 kilometer pero ang given natin ay square kilometer. So parang ito dapat yung magiging 1 natin. Yung square kilometer ang i-convert natin. So i-divide natin para makuha natin yung 1 kilometer. Okay, or square muna natin to both sides para makuha natin yung square kilometer. Sige. Square natin both sides. Ito pala, naka-round off lang tong 1.609. So, 1 mile square ay equal sa, so calculator natin, 1.609 square. So, yan, 2.58881. Okay, so we have 2.58881 kilometer square. So kaso ang hinahanap natin itong 5,000. So convert natin. So we have 5,088.39 square kilometers. I-multiply natin dito sa conversion na na-solve natin. So 2 square kilometer sa ilalim. 2.58. So ayan, maraming 8. 1 square kilometer or kilometer square. Parehas lang yan. Equal daw ito sa 1 mile. Okay, so cancel na yung square kilometer. Ang magiging unit na natin ay square miles. Okay, so divide lang natin. So divide natin ito. Itong given natin 5,088.39 divided by 2 kahit siguro 58 na lang ito. Pero saktuhin na natin. Ayan, equals
1,965.47. So kung mapapansin nyo, sa choices natin, 1,964.64. So siguro sa rounding errors ito, mag-e-eksakto na ito pag kasi itong 1.609 kilometer, yan ay naka-round off yan. So siguro pag hindi naka-round off, ay mag-eksakto yan sa 1,964.64 square miles. Okay, so therefore, ang tamang sagot na dito is letter B. So mapapansin nyo, 1,965 yung nakuha natin. Ito 1,964. So rounding errors na lang po iyan kapag ganyan. Okay, so ulitin nga natin. Siguro gawa dito kasi nag-round off tayo. Baka pag dinaretso natin, 1.609 equals, ayan, 1.609 in square natin. So yun yung nalabas, pero pag yung eksakto kasi, ito ilagay natin dito para ma-sure lang natin, 1, ito yung pinaka-eksakto para mapalabas natin. So square kilometer, lagay natin dito square kilometer. Tapos dito sa kabila ay square miles. Square miles, so pag nilagay natin dito yung 5,088.39, so ayan, eksakto na siya, 1,964.63 pag ni-round 6383 pag ni-round off 64 na. So yung 1.609 kasi dito naka-round off lang, kaya hindi naging eksakto yung dinivide natin. Pero kapag nga sabi ko nga, kapag dinare-diretso natin yung totoong value, ay mag-eksakto siya dito sa letter B. Kasi kapag kinuha natin ang 1 mile, o lagay natin dito 1 mile, 2 kilometer, square mile pala ito, mile, 2 kilometer. So yan, 1.609, may 34 pa. Kaya hindi nag-eksakto kanina kasi 609 lang yung in-square natin. Okay, so that's it. The correct answer is letter B. Ayan, so due to rounding errors yung nasolve natin. Dahil sa board exam naman, pwede ang calculator, so may eksakto nyo lahat doon. Ayan. So thank you for watching, and kita-kita tayo sa susunod. Meron pa tayong last part ng day 1, number 41 to 50. Tapos proceed na tayo sa day 2 natin. So thank you for watching ulit. Bye-bye and God bless.